Okay. So, well, tuloy tayo mga kapatid. So, we praise God no sa another opportunity na tayo ay nandito na naman, nagtitipon-tipon at continuation ng ating Sabbath School. So, muli, ang pakiusap ko lang ay yun, kung meron man tayong nararamdamang antok, ay labanan natin at i-acknowledge natin na ang kalaban natin ay hindi sa laman, kundi sa spirito, no? So, lagi tayong manalangin, pray without ceasing, mga kapatid. So, once again, welcome dito sa ating school. So, pagpapatuloy lang to ng mga nakaraan nating discussion about the church o yung simbahan. So, yung mga nakaraang Sabat, natutunan natin na ang simbahan ay hindi gusali, kundi mga taong tinawag ng Diyos sa biyaya at pananampalataya kay Kristo upang siya ay luwalhatiin. So, yun po ang simbahan. At yan rin nakita na ang tunay na simbahan ay refleksyon ng Diyos. Ito ay reflection lamang ng Diyos at ang Diyos ay isa, one, at banal, one and holy, gaya ng Diyos na isa at banal. Ang pagkakaisang ito ay nakikita sa ating pag-ibig, sa ating humility o kababaang loob, at pagkakaisa sa layunin o yung unity kung tawagin. So, naririnig ba ako sa house tsaka dito sa Okay. Diyan pa Naririnig pero nagfi-feedback yung ano mo eh. Okay. Enjoy na ko yung mic ko. Hindi. Sa house ata. Yan, paki-mute yung isang mic nyo. Nagfi-feedback kasi. Di ba dalawa yung messenger na ginagamit mo? Naka-mute ba yung isang messenger? Paki-mute yung isang messenger. Okay naman. O yung dalawa na lang, i-mute mo muna since wala pa naman magsasalita dyan. Try natin kung mag-feedback ba. Sige, tol. Okay. So, muli, happy Lord's Day. So, sana okay na yung setup natin. So, muli, sa pagpapatuloy, nung mga nakaraang Sabbath School, natutunan natin, ang simbahan ay hindi gusali, kundi mga taong tinawag ng Diyos sa biyaya at pananampalataya kay Kristo. Sa isang dahilan at sa isang purpose, at yun ay ang luwalhatiin siya. At hinding nakita na ang tunay na simbahan ay lumalarawan o reflection lamang ng Diyos. Okay? So, ang simbahan ay isa at banal, one and holy, kagaya na ang Diyos ay iisa, siya ay banal. Okay? Ang pagkakaisang ito ay nakikita sa ating pag-ibig, sa ating kababaang loob at pakikiisa sa layunin o kung tawagin natin ay unity. Ang kabanalan naman, yung pangalawa, yung holiness ng simbahan ay mula kay Kristo na naglinis at patuloy na nagpapabanal. Okay? So, continuous at progressive yung ating sanctification. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita. At, of course, ng Espiritu. Ngayon, sa hapon na ito ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa dalawa pang katangian ng simbahan. Okay? O yung attributes. Yung remaining attributes ay ating tatalakayin sa hapon na ito. At ito ay ang pagiging pangkalahatan o universal at ang pagiging apostolic o apostoliko. At ito ay magpapakita ng kabuuan at katapatan ng plano ng Diyos para sa kanyang
bayan o para sa kanyang mga tinawag. So, hopefully, may lakas pa tayo nung natitira, no? So, please bear with me and ating talakayin yung dalawang attribute na yun. So, the same way, yung mga nakaraan nating discussion, so magkakaroon pa rin tayo ng discussion. Though, dahil limited yung time natin, magbibigay lang ako ng mga questions for discussion and yun ang ating tatalakayin sa ating mga yung Bible study with our accountability partners. So, unahin natin dun sa pangatlong katangian at ito ay ang simbahan ay pangkalahatan or universal or sa ibang translation or sa ibang wika, ito ay katoliko. Okay? Yun. Una, ang simbahan ay pangkalahatan or universal. So, dun sa ating binabasa dun sa libro na sinulat na The Church, the Gospel Made Visible, ito yung isinulat tungkol dun sa attribute na ito ng church. Okay? Makinig po tayo. Ang simbahan ay universal at nararapat na maging universal sapagkat ang Diyos ay ang Panginoon ng buong lupa at siya ay hari ng kapanahunan. Okay? So hindi siya bound sa location. Hindi natin makikita hanapin saan sa mundo ang Panginoon. Okay? Kung ito ba ay nasa Mecca o Jerusalem, hindi 'yon ang iskatangian ng Panginoon. Ang Panginoon ay Panginoon ng buong lupa. Okay? At hindi lang yan, Panginoon ng iba pang lupain, kundi yung universal, kumbaga. At siya ay hari ng kapanahunan. Okay? Time, hindi siya time-bounded. Ang pagiging universal ng simbahan ay nangangahulugang ito ay sumasaklaw sa lahat ng dako, okay, location, at sa lahat ng panahon. Okay, hindi lang year 2025. So, ang church ay pwede rin, it will, kumbaga, kung magbabacktrack tayo, ito ay magsisimula doon sa first century. Okay? Sa pagtutukod ng ating Panginoong Hesukristo dito. Okay? At sa apat na katangian ating nabanggit doon sa ating Niceno-Constantinopolitan Creed o yung creed natin, yung Nicene Creed, itong pangatlo na attribute, yung pagiging katoliko or universal ng simbahan, ito lamang yung hindi tuwirang binanggit sa New Testament o Bagong Tipan ng ating mga Biblia. Wala tayong makikitang Catholic na word doon sa Biblia na ating hawak, okay? O sa kopya ng Biblia na ating hawak. Sa halip, ito ay nabuo mula sa malalim na pagninilay-nilay, okay? Tungkol sa tunay na simbahan. Kaya importante mga kapatid yung ginagawa natin every Sabbath school na kung tawagin ay ecclesiology. Kikilalanin natin ano nga ba yung kalikasan, yun yung chapter 1, di ba? Kalikasan ng simbahan o iglesia. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, hinihimay-himay natin kung ano naman yung mga katangian nito o attribute. Okay? Last Sunday, nalaman natin na ito ay iisa at ito ay banal. Ngayon, pinag-aaralan natin na ang simbahan ay katoliko. Ang simbahan ay universal. So, alamin natin yung salita. Ang salitang Catholic o Katoliko ang mas lumang salin. Okay? Sa English na tumutukoy sa katangiang ito. Okay? So in English, the church is universal. Okay? But yung sa old na translation, the church is Catholic. Ngunit dahil sa pagkakaugnay ng salitang Catholic doon sa simbahang Romano o yung Roman Catholic Church, so medyo hindi na natin siya pwedeng gamitin, ano?
So, mas angkop na gamitin ang salitang universal. Kasi baka malito tayo pag sinabing Catholic, akala ko ba protestante kayo? Bakit biglang the church is Catholic? So, hindi kayo church. Okay? Which is mali yung ganong pagkakaunawa. So, bilang salin ng ang Griego ay Katolike na unang ginamit sa sinaunang creed. Okay? Sa creed kasi na meron tayo, ang pagkakasalin talaga, I believe in one holy Catholic Church. Yun kasi yung sinabi doon. But basically, pinag-uusapan natin yung universality ng tunay na simbahan na itinukod ng Panginoong Heso Kristo. Okay? Ang pagiging universal ng simbahan ay hindi pag-aari ng isang pangkat lamang. Okay? Hindi, kami lang ang tunay na simbahan. Kami lang ang tunay na Kristiyano. Sa sulat ni Ignatius ng Antioquia, dun sa mga paano ba ito basahin? Smyrnians or Smyrnians, noong unang bahagi ng 2nd century. Ito ang sabi ni Ignatius. Kung saan naroon si Yesu Kristo, ay naroon din ang Universal Church. Okay? Kung saan naroon si Yesu Kristo, naroon din ang Catholic Church. Hindi siya bounded na doon lang sa Rome, sa Papa, o yung katawagin ay Roman Catholic Church, kundi ito yung definition ng isang universal church. Okay? Mula pa noong 3rd century, ang salitang ito ay ginamit na rin bilang kasing kahulugan ng salitang Orthodox. Okay? Ang ibig sabihin ay pananatiling tapat sa tamang katuruan. Kaya nga, orthodox, right doctrine, or tamang katuruan. Bilang kabaligtarang false doctrine or maling turo, yung pagkakabahabahagi at yung mga bagong imbentong mga pananampalataya. Bagaman, ang bawat tunay na lokal na iglesia ay bahagi ng universal na iglesia. At isang ganap na iglesia rin sa sarili nito. Wala kahit isang lokal na iglesia, okay? Take note of this. Wala kahit isang lokal na iglesia ang maaaring sabihing siya na ang bumubuo sa buong universal church. At dahil dito, kailangang mag-ingat ang mga Kristiyano sa pag-aakalang tama agad ang mga doktrina o gawain nila. Ito ay maaaring kaugalian lamang ng kanilang panahon o lugar. So, yun yung dapat nating pakaingatan. Okay? Hindi dapat nating sabihin, ito lang yung iglesia. Okay? Kaya nga importante na pinag-aaralan natin yung church history. Okay? And part of ecclesiology o pag-aaral ng iglesia ay maunawaan natin yung church history. Okay? So, mula nang tanggapin ng first century church ang mga Gentiles or Hentil bilang bahagi ng katawan ni Kristo sapagkat noon ito ay para sa Hudyo lang. Yun yung pagkakaunawa. Mga Hudyo lang ang tinawag ng Panginoon. Pero malinaw na hindi lang siya para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hentil din. Okay? Maraming sumusuport ng mga verse sa scripture. Sinunod na ng iglesia ang utos ni Kristo na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. So yung tawag o yung mandate sa church o yung sa universal church ay yung kautusan ni Kristo na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Okay? So upang sa huli ay mabuo ang iglesia mula sa mga tao ng bawat bansa tulad ng sinasabi
ikaw ay karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at buksan ang mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, bawat wika, bawat bayan, at bawat bansa. Mababasa natin yan sa Apocalypse 5:9 or Revelations chapter 5 verse 9. Ang pagpapatuloy ng iglesia sa lahat ng dako at sa lahat ng panahon ay nagsisiguro na hindi magiging bihag ng anumang isang bahagi lamang nito. Ang iglesia sa lokal man o universal na anyo nito ay pag-aari ni Kristo at tanging ni Kristo lamang. So sa madaling sabi, pag sinabing universal or Catholic, ibig sabihin ito ay universal dahil si Kristo, tulad nga nung unang talata na aking binasa, ay Panginoon ng buong lupa at hari ng mga kapanahunan. At tayo bilang katawan ni Kristo, nararapat lang na atin ding ipamalas o ipakita na katangian natin bilang iglesia ng Panginoon ay tayo ay universal din. Okay? So gaya ng ating ginagawa every Sunday, so magsasabi ako ng mga points o yung mga main points base doon sa ating nabasa doon sa CP sa libro, at magbibigay din tayo ng mga katanungan, ano? At pwede kayong sumagot kung gusto niyo sumagot, and kung i-allow to ng ating time, okay, para mas maging, kumbaga, tumatak sa atin yung katuruan. So, yung pangunahing punto dito sa the church being universal. So, ang salitang pangkalahatan or katolike ay nangangahulugang ang simbahan ay sumasaklaw sa lahat ng bansa, panahon, at kultura. Yun naman po ang ibig sabihin ng Katoliko. Pangalawa, ang Ebanghelyo ay nagkakaisa sa lahat ng mananampalataya bilang iisang katawan ni Kristo. Okay? Ebanghelyo, kagaya ng binanggit ni Pastor kaganina sa pulpito, ang dapat na maging pundasyon o cornerstone ng itinatag ng Panginoon dito sa lupa, which is yung kanyang iglesia kung tawagin, ay dapat yun yung Ebanghelyo. At dapat ito ay maging nakatukod sa katotohanan, sapagkat ang Panginoong Hesus ay ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Okay? Pangatlo, ang mga lokal na simbahan o yung local church ay nagpapahayag ng pagiging pangkalahatan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. Okay, kanina nakita natin yon, binisita tayo ng ating kapatid mula sa Hermosa at siya ang nag-deliver sa atin ng salita ng Panginoon sa pulpito. Okay, so pinagpapasalamat natin sa Panginoon na ang church ay Catholic, universal. Okay? Hindi lang tayo-tayo lang. Kasi kung tayo-tayo lang, doon na natin malalaman, that is a mark of a false church. That is a mark of a kulto. Okay? And church is not cult or occultic. Okay? Hindi pwede. Hindi maaari. It must represent God, which is one, holy. And He is the King of ng lahat, ng dako at ng kapanahunan. Okay? So, ito na yung mga tanong for our discussion. Una, ano ang nagbibigay inspirasyon sa iyo ngayon na nalaman mo na ang simbahan ay pangkalahatan? Okay? Ano ang nagbibigay inspirasyon sa iyo sa pagiging pangkalahatan ng simbahan? May gusto bang sumagot?
Meron pa naman tayong 20 minutes. Sa house at saka sa another house natin. So ano yung pinapakita nito? At upang kapulutan natin ng kumbaga kalakasan bilang kabilang sa iglesia na itinukod ng Panginoong Hesus. Ang tanong mo, Tol, bale, ano yung naidudulot na motivation, inspiration ng katotohanan na ang Oo, church ay yes. universal? Kumbaga yung application. Pwedeng application, pwedeng yung motivation mo. Ngayon na nalaman mo na, ang church pala ay universal. Hindi lang siya tinawag na Catholic sa dati nating pagkakaunawa sa word na Catholic na yun, nakabase siya sa Italy or sa Roma. Ngayon, nalaman natin na kaya pala Katoliko ang simbahan dahil kay Kristo. So, ano yung naibigay nun na pagpapalakas sa'yo? Medyo broad medyo hindi specific. Kasi, yun naman ang gusto natin eh. Yun yung naman yung gusto natin mangyari. Kumbaga, kapulutan natin ang bawat katotohanan ito na maging, siya sa atin, push siya upang mamuhay ayon sa katotohanan. So, pwedeng sagot dun sa tanong dahil ipinapakita nito na ang pandaigdigang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, kung tayo ay kabilang sa Universal Church, dahil wala namang ibang church, kundi iisa lang, ibig sabihin, mas mapapalakas nitong ating pananampalataya na itong Ebanghelyo na hawak natin ay pandaigdigan. Hindi tayo dapat mamili, kumbaga, di ba? Kumbaga, kung saan man tayo naroroon, alam natin na ang church ay universal. So, hindi tayo panghihinaan dahil bagkos, yun pa yung magiging sa atin, yung katotohanan na yun ang magiging kumbaga push sa ating mahihinang sarili na all the more, pwede nating ipamuhay ang ating pagiging kabilang sa simbahan at isa sa kumbaga responsibility natin bilang iglesia ay maging witness kay Christ, okay? Or maging tapat na saksi ng ating Panginoon. Okay? So, pwedeng ganon. Pwedeng ganon natin siya tumbukin, yung tanong na iyon. So, but, more importantly, malaman natin kung ano talaga ang tunay na simbahan. Okay? So, kanina, one of the example is, isa sa kalikasan ng simbahan hindi to gusali. So, kanina tinry natin na medyo i-postpone yung ating Sabbath school dahil may hinihintay tayong isang kabahagi nito. So, yung mga ganon, kung may mga practical natin na ginagawa na magpapakita na tayo nga ay kabilang sa sa nag-iisa at banal at universal na simbahan o iglesia ng Panginoon. Pangalawa, pwede pa nating maging discussion question. Paano maisasabuhay ng inyong lokal na simbahan ang pangdaigdigang pagkakakilanlan ng simbahan? Okay? So, paano natin yun isasabuhay? So, kumbaga, yung mga tanong kasi na ito is more on application, more on practical. So, kaya nga, maganda yung exhortation sa atin ni Pastor na every week, nawa, ito yung pag-usapan natin sa mga pamilya natin. Una, ano yung inspirasyon na naibigay sa iyo na nalaman mo na ang simbahan ay katoliko or universal? Pangalawa, paano natin yun isasabuhay? Or paano natin bilang isang lokal na simbahan, paano natin isasabuhay na ito ay pandaigdigang
church or ito ay universal church. Okay? Magiging exclusive lang ba tayo sa ating mga sarili? Or susuporta tayo sa mga misyon? Diba? So, nawa, yung mga tanong na yon ay mas magpalalim pa sa atin sa pagkakaunawa na the church is universal. Okay? So, sa pagwawakas yung itong bahagi na to, yung application. Ang application is, ang lawak ng simbahan ay nagpapakita ng kadakilaan ng biyaya ng Diyos. So, bawat niligtas ay bahagi ng papuri sa Kanya. Ang ating pakikisama ay lagpas sa wika, okay? At hangganan dahil ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Okay? So hope na tayo ay napalakas at mas lumalim ang ating pagkakaunawa sa katangiang itong universality ng iglesia. So, any question before mag-proceed tayo dun sa last na attribute? Sige, dagdag lang, Paul. Bale, yan, isa sa mga magiging pagpapalakas niya sa atin is yun nga, siguro mawawala yung branding na yung pag-brand ba no, sa isang local church na we are the true church, kami lang. Mawawala na yung ganun. Kasi lumaki tayo sa katuruan na, di ba, parang, yun yung silang church na yan, mali yan, or tayo yung maayos, yung ganyan. So, nagiging, I think, gracious tayo enough. Pero, dagdag ko lang din yung warning na nandun pa rin yung pag-iingat talaga kung paano tayo makisalamuha din sa ibang iglesia. Kasi may mga iglesia talaga na gaya nga ng pinagpe-pray natin, nasa mga maling pangangaral ng salita at maling pagkahawak ng salita. So may mga ganun pa talaga. Pero yun nga, lagi tayong pinapaalalahanan na nandun yung grace, nandun yung pagpe-pray sa kanila. Kaya nga, in our corporate prayer lagi, pinagpe-pray natin na reformation ng mga churches na bumalik sa tamang pangangaral at katuruan ng salita. And isa din siguro na nakita ko doon na yun nga, pagpapalakas is yung lawak ng grace ng Panginoon. Yung sinabi mo kanina, grabe yung grace ng Panginoon na umabot ito sa lahat ng lipi, lahat ng dila, lahat ng bansa. So, ang ganda, pakinggan na ganun kalawak at ganun kamaluwalhati yung biyaya ng Diyos. Na hindi lang siya sa mga Israelita o mga Hudyo, but umabot sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. And it calls for motivation and tinatawagan at kumbaga tumatawag ito sa atin na patuloy na ihayag ang ebanghelyo, no? So sa akin yun yung pero yun yung warning kung paano tayo magkakaroon ng tamang pakikisalamuha sa mga ibang grupo, organisasyon na bubuo na yun nga in the name of Jesus, pero yun nga, no, may mga maling pagkahawak ng salita. So yun, patuloy lang to be gracious and pag-pray, no? Ay, yun lang naman yung sa akin. Paano natin ibabalance yun, tol, eh? Di ba? Yung ganong realidad. Di ba, napag-usapan natin yan. Yung paano yun? Di ba, meron namang mga iglesia nagsishare ng gospel. Tama naman yung gospel na sinishare. Pero, di ba, mali naman yung yun nga, mga turo na nakaka-apekto talaga sa pagpapabanal. Sanctification, kumbaga. Yun yung doon. Yun yung pag-aaralan pa natin. Amen. So, nandun talaga yung isa sa mga challenge. Okay? So, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kumbaga, yung pagpapabanal niya sa atin
tayo ay inihihiwalay or kumbaga siniseparate tayo, but at the same time, mananatili tayong kumbaga yung ating pakikisalamuha sa mundong ito ay hindi nawala. Kaya nandun talaga yung battle parati sa atin. Pero hopefully, okay, na maintindihan natin na yung katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon, that is absolute. And any doctrine that is in contrast, kumbaga kung talagang yung talagang laban dito, kahit na sabihin man nila na sila ay kumbaga nag-forward ng gospel ng Panginoon, to what standard? And us, na sa awa ng Panginoon ay patuloy na kanyang sinasanctify at masaya tayo, no? Or blessed tayo na tayo ay kabilang dito sa reformasyon na binigay at I believe gawain ng Panginoon. So masaya tayo na tayo ay kumbaga tayo ay natututo sa katotohanan. So hindi para sa mapadali, pero para sa akin, para maging somehow mas hindi tayo mag-compromise sa mga hindi dapat natin i-compromise. Unahin natin yung simbahan. Unahin natin yung purity ng simbahan. Kaya nga, we reject any wrong doctrine, kahit gaano pa yan kaliit, pero hindi naman sa extent na parang itatakwil mo sila, wala na, condemn ka na. Only God can judge. What we can do is to pass that judgment to them. Kaya kayo nagkakamali. Kasi hindi nyo nalalaman o naiintindihan ang salita ng Diyos. Yun lang ang ating kumbaga role as His witness. Okay? So, well, kaya nga ang exhortation, lagi nating pag-usapan ito bilang iglesia, bilang isang iglesia. Magkaroon tayo ng sa ating mga pamilya or accountability partner. Paano nga ba? Paano i-deal in a loving manner? Okay? Those false religion. Okay? Kasi minsan pag sinabi natin, pag hindi natin sila binrand as false religion, that is not love for them. If you do not call out these people of their bad doctrine, they will remain in that doctrine. Kasi yun yung natural sa atin eh. Laban tayo sa katotohanan eh. Kaya kung tayo magiging lingkod ng Panginoon, hindi natin i-compromise. Okay? Yes, it is universal. But, yes, it is also one and holy. Banal ito. Kaya kung hindi ito magiging banal, for the sake of being universal, ecumenism ang mangyayari. Diba? So, hindi yun. Gaya nga ng lagi kong natutunan lang rin, hindi natin maseseparate ang Panginoon sa kanyang pagiging mahabagin, mapagmahal, sa kanyang pagiging banal. Hindi natin mako-compromise yun. How can we be loving without being holy? So, hindi na yun. Kumbaga, hindi na yun ang magre-represent sa nag-iisang tinawag ng Diyos. Kaya nga sa Nicene Creed, ang lagi nating ang tinuro sa atin ng Universal Church o yung mga nauna sa atin, that the church is one, holy, universal, and apostolic. So kung may mawawala daw isa, hindi na yon yung tunay na church. Okay? Dali isa lang ang church. So yun, maganda yung exhortation nun sa akin, yung comment mo, Brother Ryle, no?
So, sana lagi natin yung isipin. Battle talaga sa atin yun eh. Paano tayo magiging gracious? We can only be gracious if we know who God is. That He is holy and He is the truth. He is the absolute truth, mga kapatid. So, ayun. Any question? Dahil parang hindi ko na yata may sisingit yung hanggang alas 2 lang ako, tol, no? Late man tayo. 2:20. Okay, binigyan ko ng extension. So, okay, tapusin natin. Okay, para mabuo na natin yung 4, no? Salamat. Salamat dun sa extension. Thank you for bearing, no? Sa ating pag-aaral. So, lastly, ang simbahan ay apostoliko. Okay, so, makinig tayo. Ang simbahan ay apostoliko at nararapat na maging apostoliko sapagkat ito ay nakatatag at nananatiling tapat sa salita ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng mga apostol. So, yun yung reason why ang sa ating creed, sinabi natin, the church is apostolic. Dahil ibinigay ito sa pamamagitan ng mga apostol. So, dapat kilala natin kung sino yung mga apostol na tunay. At kilala natin kung sino yung mga huwad na apostol na nagkukunyaring apostol. Okay? So, yun yung laging warning sa atin. Sa unang bahagi ng ministeryo ni Jesus, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili ng 12 sa kanila na tinawag din niyang mga apostol. So, merong ilang apostol? Ayon dito, merong 12 na apostol. Okay, pero alam natin, pang 13th si Apostle Paul. Okay? Sa huling bahagi naman ng kanyang ministeryo, okay, ipinalangin niya ang mga mananalig sa kanya sa pamamagitan ng salita ng mga apostol. So, yun yung pinagkunan ng ating confession na church is apostolic. Sa John 17:20, yung intercession ng Panginoon sa kanyang simbahan o sa kanyang mga santo. So, mula sa panahon ng mga apostol hanggang sa present time, sa kasalukuyan, ang ebanghelyo na kanilang ipinangaral ay patuloy na naipapasa. So, isa yun sa ating dapat na maunawaan, yung ebanghelyo ay patuloy na naipapasa. Yung transmission ng gospel, okay, ay patuloy, continuous yun. Mayroong sunod-sunod na pagpapatuloy ng pagtuturo ng apostolikong aral na nakabatay sa salita ng Diyos. Sinabi nga ni Pablo sa mga taga-Efeso, itinayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta ang simbahan at si Kristo Jesus mismo ang batong panulukan or He is the cornerstone. Ang pagpapatuloy na ito matapos may tayo ang pundasyong iyon ay hindi palaging nangangahulugang personal na pagpapasa-pasa mula sa tao patungo sa next na tao. Okay? So, hindi yan, ito yung obispo ngayon, ipapasa sa another obispo. Hindi po ganon ang transmission ng ebanghelyo. Okay? Ngunit ito ay pagpapatuloy ng tapat na pagtuturo ng katotohanan. Okay? Hindi pinapasa yung message. Kasi yung message ay hindi mababago. Sabi nga sa Revelations, no? Hindi hahayaan ng Panginoon na may bumawas o dumagdag sa kanyang salita. So, secure tayo doon. Pero sa simbahan, ano yung napapatuloy? Ito yung tamang paghawak ng katotohanan. Kasi marami na ngayon, katawagin natin ay mga so-called church o yung mga forfeit church na hindi nila maayos na hinahawakan yung ebanghelyo. Sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, si Pablo ang ating pinag-uusapan, binigyang diin ni Pablo na ang kanilang katapatan sa ebanghelyo ang kanyang
ipinangaral ay higit sa katapatan sa kanya bilang tao. So, ano yung naipapasa? Yung katapatan. Okay? Kasi, yung salita ng Panginoon, walang may kakayanan na bawiin yun sa sangkatauhan. Okay? Naandyan yan. Pero ang naipapasa sa church, sa nag-iisang iglesia, ay yung katapatan sa pag-handle ng katotohanan ito. Okay? So, ano ang kahulugan nito sa panahon natin ngayon? Okay? Ito yung pinaka-importante. Ano yung implication nito sa atin? Ngayong matagal nang wala ang mga apostol. Pero marami pa rin sa ngayon, they brand themselves as apostle. Okay? Pero sana hindi na tayo mahulog sa ganong kasinungalingan. Okay? Maraming mga protestante, we can identify as Protestant, mga kapatid, ang nag-aatubiling kilalanin ng katangiang ito dahil ipinakahulugan ito ng simbahang Katoliko Romano. Okay? Kasi sa kanila, merong succession ng mga bishops or succession of popes. Well, in fact, hindi doon yung line ng nag-iisang simbahan. Kaya ngayon, sino ba ang Santo Papa ngayon? Si Leo 16, 14. Kalimutan ko na. Pero hindi doon, hindi yung lineage na tinutukoy. Kundi yung lineage ng mga tao na tinawag ng Diyos na magkakaroon ng katapatan sa pag-handle ng kanyang salita. Okay? So, bilang kaugnay na kapangyarihan ng obispo ng Roma o ng Santo Papa. So, yun yung kasi, kaya medyo nag-atubili tayong, paano ba natin ipapaliwanag na ang simbahan ay apostoliko? Kasi, yun na yung tumatak sa atin. Ang apostolic church ay yung Catholic church na nasa Roma. Well, in fact, hindi. Okay? Ngunit, ang pagtuturo ng mga apostol, hindi ang kanilang mga sariling pagkatao, okay? Hindi yung pangalan nila, no? Hindi si Saint Peter or kung sino mang santo dyan. Hindi, ang pinatutuunan nito ay ang katangian ng nag-iisang ebanghelyo. Okay? So, tulad ng malinaw na sinabi ng isang teologo, si Edmund Clowney, ang pagkompromiso sa kapangyarihan ng kasulatan ay nangangahulugang winasak ang apostolikong pundasyon ng simbahan. Okay? So, malinaw, ano? Pag-compromise sa scripture or sa kasulatan. Okay? So, sana nauunawaan ninyo na yung iglesia sa Roma o yung Roman Catholic Church, ang lagi nilang, ang isa sa kanilang katuruan ay, kumbaga, yes, ang kasulatan ay sa Diyos, ngunit sila naman ang binigyan ng Panginoon upang i-interpret ang kasulatan na sa kumbaga sa practical na pagsusuri. Nakikita natin na maraming maling katuruan ang naibunga ng ganitong pag-unawa. Kasi itinataas nila yung kanilang simbahan over sa authority ng scripture. And there comes the Reformation, the Protestant Reformation, na sinabi, hindi. May isa lang tayong pasihan ng lahat ng ating pananampalataya at ating pamumuhay. At ito ay ang sola scriptura. Tanging ang kasulatan lamang. Ang pisikal na pagpapatuloy ng hanay ng mga pastor o matatanda ng iglesia pabalik sa mga apostol ni Kristo ay walang kabuluhan kung ihahambing ito sa pagpapatuloy ng kanilang turo. So yung katuruan ang ipinapasa. Okay? Hindi yung parang mag-a-appoint ka ng another Santo Papa or another bishop na nasa Roma. Okay?
ang pagkakapare-pareho ng aral ng mga iglesia ngayon sa aral ng mga apostol. Yun ang ating pagkakaunawa sa katangian na nag-iisang iglesia ng Panginoon, that the church is apostolic. Apostolic tayo hindi dahil nanggaling tayo kay San Pedro na kiniklaim ng Roman Church as the first pope. Hindi yon ang basihan, kundi the church is apostolic because yung katuruan ay na-maintain yung sa katuruan na ibinahagi ng Panginoong Hesus sa 12 niyang mga apostol plus St. Paul. Okay, o San Pablo. Sapagkat tanging sa pamamagitan lamang ng turo ng mga apostol, nagiging haligi at saligan ng katotohanan ang simbahan gaya ng inilarawan sa 1 Timothy 3:15. Lagi niyong maririnig yan sa catechism ng Roman Catholic Church that the church is the foundation and the bulwark of truth. Well, in fact, hindi yan nagsusupport na sila ang may hawak ng katotohanan. Magiging haligi lang tayo kung tayo ay tapat na hahawak sa katotohanan. Okay? Yun ang interpretation dapat niyan ng 1 Timothy 3:15. Okay? Nagiging haligi tayo kung tayo magiging tapat. Hindi yan nagbibigay ng authority sa isang grupo na ang headquarter ay nasa Rome, Italy. Hindi yun ang ibig sabihin na the church is the foundation and bulwark of the truth. Rather, the church is the foundation and the bulwark of truth because it remains faithful to the truth. Kaya nga sola scriptura, yun yung ating motto bilang mga reform. And by the way, today is October 26 and October is Reformation Month. Okay? So, pinagpapasalamat natin to sa Panginoon, mga kapatid. So, patuloy nga tayong pinapabanal. Okay? Bilang nag-iisa, banal, Catholic, at Apostolic na kanyang iglesia. So, sa pagtatapos, magbibigay tayo ng mga points for discussion. Una, bakit mahalaga ang katapatan sa katuruan ng mga apostol para sa pagkakakilanlan ng simbahan? So that is a very straightforward question. Bakit mahalaga na maging tapat tayo sa katuruan ng mga apostol para sa pagkakakilanlan or identity ng simbahan? Pangalawa, paano maiiwasan ng simbahan ngayon ang maling katuruan? And I believe ito talaga yung challenge sa marami. Okay? Lalo na challenge sa mga tinawag ng Diyos na nagsisik talaga ng katotohanan ng Diyos. Paano ba namin malalaman na ang isang simbahan ay nagtuturo ng tama o maling katuruan? Paano natin iiwasan yung mga yon? So, as application at sa pagwawakas na rin, ang kapangyarihan ng mga apostol ay nananatili sa nakasulat na salita. Nandun yung kapangyarihan. Hindi sa pagpapabasa-basa ng kapangyarihan kung sino magiging obispo ng simbahan. Gaya ng practice ngayon ng Roman Catholic Church. Ang simbahan na lumihis sa kasulatan ay nawawala ang karapatan na tawaging apostoliko. Panatilihin natin ito sa pamamagitan ng expository na pangangaral, gaya ng ginagawa every Sunday. Kanina nakita niyo naman, one of the manifestation ng expository preaching is talagang ibabalik kanya doon sa teksto. Okay? So, salamat doon sa pagbisita sa atin ni Pastor Alden. Malinaw na doktrina. Pangalawa. Okay? Expository preaching and then sound doctrine o malinaw na doktrina.
And lastly, tapat na katapangan sa katotohanan. So I guess this will answer yung isang tanong kanina na binigay sa atin ni Brother Ryle. No? Paano natin ibabalanse yun? So well, ang tawag sa atin pala mga kapatid, maging tapat tayo at matapang tayo sa katotohanan. Okay? Kung magiging matapang tayo, huwag tayong maging matapang dahil meron tayong something to boast about ourselves. Christianity is not that. Okay? Wala tayong, lahat tayo ay mga pulubi. Pero nagiging ang ating katapangan, or if we will boast in Christ. Because Christ is the truth. Okay? So, muli, salamat sa inyong pakikinig at nawa ay maging laman ito ng diskusyon sa ating mga Bible study this week. So, God bless and happy Lord's Day, mga kapatid. Sige po.